Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Talking about kaiklian po ng buhay dito sa mundo. Yan ang topic natin since Monday, na ang lahat po dito sa buhay natin dito sa lupa, may hangganan po. Ang tanong lang, paano natin ma-maximize? Yung may pinakamalaking impact, pinakamalakas na impact, yung magiging buhay natin. Kasi po may mga tao, binigyan ni Lord ng mahabang buhay. Wala naman naging impact. Kung meron man, negative pa, di ba? So naisip ko lang, Brad Ted at siya, si Jesucristo, in fact, 3 taon lang siya nag-ministry. 33 years siyang nabuhay, okay? Yung huling 3 taon, yun lang yung talagang ginamit niya yung buhay niya, ginampanan niya yung ministry role niya kumbaga dito sa lupa. And yet, 2,000 years ago na nakalipas, apektado pa rin tayo in a positive way. Ano yun? Yung na-accomplish niya habang siya nandito sa lupa. Compare mo sa karamihang political dynasty sa bansa, ano nakakalungkot. Mula pa yung lolo ng lolo nila nakaposisyon na sa bayan, di ba? Ngayon, yung apo sa tuhod, SK chairman na pinoposisyon na in the future maging mayor. Same last name. Pero pag tinignan mo yung bayan, bakit gano'n? Naghihikahos pa rin. Same situation. Hirap na hirap pa rin pag may bagyo, unos. At sinasabi lang sa mga kababayan, okay, resilient tayo mga Pinoy. Ganun po ba yun? Ano ba sikreto na to si Jesus? 3 taon sa ministry, grabe yung impact. Ano sikreto niya? Nandito yan sa 1:38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang susi daw po sa tagumpay ni Jesus sa buhay ay nakapaloob lang sa one word na to, submission. Kahit siya ay Diyos na nagkatawang lupa, of course, pinakita niya ang ultimate example ng pagsunod. Hindi siya nagrebelde, hindi siya nagmalaki, hindi siya nagyabang, hindi niya sinabing, may sarili rin akong plano, Lord. Ako, nandito sa lupa, ako mangunguna rito. Taliwas sa diskarte natin minsan, and including myself. We often have big dreams, ambisyon, desire. Ang tanong lang, sinusurrender po ba natin yan sa kaluguran ng Diyos? Walang masama mag-ambisyon, walang masama yumaman, pero nakasubmit ba yan sa kalooban ng Diyos? Sabi rin po sa isang verse Isaiah, His ways are higher than our ways. His thoughts are better than our thoughts. Kaya handa po ba tayo magtiwala at mag-submit sa Kanya? Kasi po submission requires trust. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Madaling sabihin sumusunod tayo, pero ang tunay na submission ay yung kahit hindi mo gusto, kahit mahirap, sinusunod mo pa rin ang kalooban ng Diyos. Kagaya po ni Jesus, as I end, ang priority natin dapat ay to do the will of God who sent us. Ang call to action natin ngayon, mga brad, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung mga areas ng buhay ko na hindi ko pa sinusuko sa Diyos? Yung mga bagay na ako pa rin ang nasusunod. Could be relationship, career, or even our daily decision. Kapag natutunan po natin mag-submit sa Kanya tulad ni Jesus, makikita natin yung plano ng Diyos will be impactful, hindi lang sa buhay natin, sa mga tao sa paligid natin, at maaaring sa buong bansa kung bibigyan ka ng pagkakataon. So i-challenge mo yung sarili mo before you make any small or big decision. Itanong mo to, Lord, ito bang will mo sa buhay ko o ito lang ay sarili ko lang na will? 1:38, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Lord, maraming salamat kung si Jesus ay nag-submit sa will and plan of the Father. Sino ba kami para magmarunong na alam ko na mangyayari? Alam ko kaya kong diskartehan to. Lord, karamihan sa aming mga palpak na desisyon ay yung hindi ka part ng equation. Kaya Lord, help us, Lord God, to be so focused. Ano ba ang sinasabi mo? At paano mangyari yan? By reading your Bible, your word, Lord God, to remind us, to guide us, to pray every day so that we can use the talent that you have given us. Magamit namin yung limitadong numero ng araw namin dito sa lupa to serve you and to serve others. We thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Pinapalakas mo kami araw-araw. Pangalan niya, Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.